Handa raw ang kampo ni Senadora Laila de Lima na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kaniya kaugnay ng umano'y drug trade sa New Bilibid Prison. Balitang hatid ni Salima Refran. The people of the Philippines versus Laila M. de Lima. Tatlong kasong kriminal ang sinampa ng Department of Justice laban kay Senadora Laila de Lima, lahat kaugnay ng umano'y kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Isinampa ang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court sa halip na sa Office of the Ombudsman. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper, that it be filed before the Regional Trial Court. Kapwa-akusado ni de Lima sa dalawang kaso ang dati niyang karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado din sa ibang kaso ang dating hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Franklin Bucayo, dating officer in charge ng Bucor na si Rafael Ragos, ang high-profile Bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide ni de Lima na si Jonel Sanchez, dating kawani ng Bucor na si Wilfredo Eli at ang nagpakilalang pamangkin daw ni de Lima na si Jose Adrian Dera o Jad de Vera. Ang mga kasong sinampa pawang mga paglabag sa ilang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at walang piyansa. Kung mahahatulang guilty, may parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Nagugat ang mga kaso sa umano'y partisipasyon ni de Lima sa Bilibid drug trade noong siya'y kalihim ng DOJ. Base sa salaysay ng ilang high-profile inmate ng Bilibid na umaming sangkot sa drug trade, nagbigay raw sila ng pera kay de Lima para sa kanyang kampanya sa nakaraang eleksyon. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo laban sa mga high-profile inmate na sina Herbert Colango, Engelberto Durano, Vicente C., Jojo Baligad at Peter Co. Gagamitin daw silang state witnesses laban kay de Lima. Ibinasura rin ang reklamo laban kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi ni de Lima na inasahan na niya ang mga kaso at handa raw tumugon ang kanyang mga abogado. Matagal na rin daw siyang handang maging bilanggong politikal ng rehimeng Duterte. Ang mga kasong ito raw ay buwelta at pananakot lang sa kanyang pagbatikos sa extrajudicial killings. Tanggap daw niya kung ang kanyang kalayaan ang kabayaran sa kanyang paninindigan laban sa umano'y pang-aabuso ng rehimeng Duterte. Pero hindi raw siya patitinag at patuloy na lalaban. Haharap daw si de Lima sa media sa Lunes kung kailan inaasahang iraraffle na ang kaso at posibleng maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Hindi po nila ito minadali at hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na malakas ang ebidensya laban kay de Lima. Biro mo na, siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun. It took months to develop the case. Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganon talaga ang estilo niya. Paniwala naman ng mga taga-suporta ni de Lima, political persecution ang ginagawa sa senadora. Makakasiguro kayo na sasabayan, especially ng mga kababaihan, si Senator Laila de Lima, magmula dun sa pag-aresto sa kanya hanggang sa pagbibigil sa labas kung kailangan man. Salima Refran, GMA News.